Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, Siglas. Magandang araw sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa magandang araw na ibinigay natin sa ating Panginoong Hesukristo sa mga espiritual na mga pagpapalang na galing sa Kanya. So, sa bago nating topics ngayon, may mga katanungan at mga explanation na dapat nating mabigyan ng pansin. Sabi nila, maligtas ba ang tao maski walang relihiyon na sinasaniban? Karamihan naman natin ngayon, mayroon naman tayong relihiyon. Maski sa panahon before Christ came in this earth, mayroon namang talagang relihiyon sa kapanahonan niya. Yung pinanganak siya sa mga Jewish parents, but sa panahon niya, mismo si Jesus Christ ay hindi sumasang-ayon sa mga Parisiyo na sinasabi doon, Jesus rebukes the Pharisees for being like cups and plates that are clean on the outside but dirty on the inside. He says they are like whitened wash stamps which look beautiful on the outside but are full of dead bones and uncleanness on the inside. Sa Mateo 23:25-28, sa inyo darating ang kapahamakan, mga eskriba at mga Parisiyo. Mapagpaimbabaw sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, tatapwat sa loob ay puno ng mga bagay na ninakaw at mga bagay na hindi makatarungan. Ikaw, Parisiyong bulag, linisin mo muna ang loob ng saro at pinggan upang ang labas ay maging malinis din. Sa inyo'y darating ang kapahamakan, mga eskriba at mga Parisiyo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat kayo'y tulad ng mga libingang pinaputi na sa labas ay maganda ang anyo, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng karumal-dumal. So, dito nga, nirebuke ni Jesus Christ yung mga Parisiyo, yung mga kapanunalan, yung mga priests. So, sa ngayon, ano ba talaga yung relihiyon ni Jesus Christ? Kung tingnan natin yung panahonan ni Jesus Christ, although may relihiyon, yung pinapractice nila, Jewish doctrines, but still, Jesus Christ rebukes the priests, the Pharisees. And in fact, sabi niya, na ang dinaladala niya ay ang Word of God. Sa Mateo 4:4, that he said, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sumagot si Jesus na sulat, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, ang dinadala niya sa kapanahunan niya na nagtuturo siya, Word of God. Walang galing sa impluensya ng ibang relihiyon sa kapanahunan niya. But mayroong sinasabi doon na si Pedro sa bato iligay niya ang iglesia. Paano to? Anong interpretation dito na may sabi natin na yung bato na yun ang iglesia? Yun ba ang totoong iglesia? Sa Mateo 16:18, yun sinasabi niya,
At sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban dito. So ano ba dito yung interpretation natin na sinasabing bato? Sa Matthew 16:18. Jesus says He'll build His iglesia on the rock of Peter confessions. The Greek word translated iglesia is ecclesia, meaning that is the community of believers in Jesus Christ. That is referring to universal church, meaning ang lahat na nananampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, yun ang totoong sinasabi natin na iglesia. So, saan ba dito yung sinasabi na itong totoong iglesia na sinasabi doon sa Matthew 16:18? Ang totoong iglesia ay hindi yung sinasabi natin na refers to the rock, na sinasabi natin building na yung mga ginagawa ngayon ng simbahan, kung hindi ang iglesia, yun ang namprataya sa Kanya. Ang totoong iglesia ay ang namprataya ni Jesus Christ, na ang totoong sumunod sa buhay ni Jesus Christ, na siya yung buhay, siya yung katotohanan, na mababasa naman natin sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang pumunta doon sa Ama kung hindi kadumaan sa Kanya, kasi siya ang katotohanan. Ang katotohanan ay siya yung ulo ng simbahan. At tayo yung katawan. I am the way, the truth, and the life. Siya ang buhay. Kung mabasa natin yan, siya ang ulo. Ang iglesia, siya yung katawan niya. Siya ang head of the church. Sa Episo 1:22-23 na sinasabi niya doon na ang head of the church is that Jesus Christ, and the church was the one, is the believer of Jesus Christ. So, ngayon, ang iglesia, yung ang katawan, ang simbahan ay ang tao. Siya yung tao, ang simbahan. At mababasa natin sa 1 Corinthians 3:16, na hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Ayan ang simbahan. Yan ang templo. Ang templo ay ang tao. At dapat atin siyang purihin at sambahin na ang Diyos, which is the head of the church, ay Espiritu at katotohanan. Dapat natin siyang simbahin sa Espiritu at katotohanan. John 4:24, God is a Spirit, and His worshipper must worship in the Spirit and in truth. That ang katotohanan ay sambahin natin siyang nag-iisang banal na Diyos. Walang iba, si Kristo Jesus. Mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, nagpapasalamat naman tayo ngayon sa mga magandang aral na ibinigay natin sa ating Panginoong Hesukristo, na sana nawa bigyan tayo pa ng gabay at wisdom, spiritual wisdom and enlightenment, that one who heard this life that makes our spiritual life more nourishment, na sa rating ng panahon ay mayroon na siyang tagasunod
tagasunod na totoong mga iglesia na walang iba, na ang ulo ay isang ulo lamang, na maong iisang banal na Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Ninyo na ibinigay at sa susunod na mga araw, magbigay pa tayo ng mga magandang discussion para maihatid sa inyo ang mga priest na mga bagay espiritual na magbigay sa atin ng spiritual growth sa pagkakilala natin sa totoong tunay na Diyos na walang iba sa ngalan ni Kristo Jesus. So ngayon sa may mga kapatid natin, mga kaibigan natin na nakinig ngayon, kung may mga problema po kayo, huwag kayong mabahala. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng lahat, na ang bumalik sa Kanya at lumuhod at magsisi sa kasalanan ay may bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Physical healing, spiritual healing, at mga bagay material blessings na itong mga ito ay galing at ibigay lamang sa nag-iisang Diyos na kung manampalataya tayo sa Kanya, walang imposible. Kung ano may yung karamdaman mo, matagal na yan sa katawan mo, we claim that our Father, our Lord Jesus Christ, to give His authority in His name to cast out the devil and to bring the peace of your life, and likewise also the physical blessing of all illnesses, diseases, sickness of your body, and God will make you flourish again of your life, spiritually, physically, materially with your family. Again, we go back to the path, the right path that God's promised us in Proverbs 3:5-6. Nasabi niya ay manalig tayo, bibigyan tayo niya ng the right na daan. Ang daan na ito, ang spiritual na kingdom, na ang spiritual na kingdom na ibinigay niya sa atin, na nanahan siya sa buhay natin at bigyan tayo ng kapayapaan hanggang sa huling araw na ito, na kung saan siya ay pinapromise niya na siya babalik at lahat ng mga katauhan niya, lahat ng mga napalataya sa Kanya ay bigyan niya ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Salamat. Thank you. Again, our Father, our Lord Jesus Christ, God the one, the one God, Jesus Christ, save us. Amen.